Magandang umaga po sa inyo lahat. Hello, hello. Hello. Okay ba kayo dyan? Hello, hello dyan. Handa na ba ang lahat? Amen. Ayan, sige po, dahil alam ko po na hindi natin na pwedeng hintayin nyo wala pa rito. At kayo ay narito na ngayon at narito rin kami ngayon. Tayo po ay mananambana sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitan at tugtugan. Amen? Amen. Handa na ba ang lahat? Amen. Sino rito yung may mga kaibigan? Sige nga. Kawawa ka siguro pag wala kang kaibigan, ano? Parang yung isang tao na walang kaibigan ang pinakakawawang tao sa mundo. But sabi po dito sa, asa na yun? Nawala. Nawala si Jason. Son? Hello? Ayan. Bago natin awitin tong awit na to, gusto kong basahin muna natin to sa James chapter 2 verse 23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God. Sino yung mga believers ng Lord dito? Taas ang kamay! Alam niyo ba, believers, we are called friend of God when we believe and have faith in the Lord. Amen? At napakasarap ng merong kaibigan. Amen po ba? Ito pa ang mas matindi. Hindi tao ang kaibigan natin. Dakila, makapangyarihan, banal, hari ng mga hari. Amen po ba? Tumayo nga tayo lahat. Bigyan natin ng malakas na palapang ang ating kaibigan, ang ating best friend. Hallelujah! We bless you, Lord God. We give you glory and honor. Hallelujah. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Minsan pa sa araw muli na ibinigay niyo sa amin upang kami magkasama-sama magpuri at sumamba sa inyong pangalan, Panginoon. Kami po ay nakatayo sa inyong harapan, Panginoon, na may pagpapakumbaba sa aming mga puso at kinikilala ang inyong kabanalan. Kayo nga po ay Panginoon, Hari na mga hari. Kayo lamang ang dakila, makapangyarihan, nag-iisang Diyos na aming sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Purihin niyo po ang lugar na to na may kagalakan na gumapo sa aming mga puso, kasama ng mga kapatid namin, Lord God, na narito na makikigalak, Panginoon, dahil sa inyong katapatan, kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, na inyong karangalan lamang ang siyang maitangal sa aming kalagitnaan. Maupo po kayo, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming pagsamba at tanggapin ang aming mga alay ng papuri at pagluwalhati sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Hallelujah! Woohoo! Tayo ay makigalak sa ating hari at kaibigan sa umagang ito. Come on! Hey! Samahan natin ang sayaw, kembot, indak, palakpak. Yes! We are so amazed, God, that you call us your friend. Thank you, Jesus. So we believe that you are God, our Lord, our Savior, our King. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
am I that you are mindful of me? Thank you, Lord, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Yes, how you love me. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Say, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Once again, let's sing this song. Hallelujah. Yes, sabay-sabay. Who am I that you are mindful of me? Yes, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me. Once again, let's sing this song from the top. Hallelujah. Sabay-sabay. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Come on, say, I am a friend of God. Oh,
of my heart, I wanna see you. Oh, I wanna see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Yes, open the eyes of my heart. I wanna see. We wanna see your glory. We wanna see your glory. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. I see, to see you high and lifted up, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. I wanna see. Let us be our praise to the Lord this morning, God. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I wanna see. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. I wanna see. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, to see you high and lifted up, to see you high and lifted up. Yes, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, sing holy, 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 holy. Holy, 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 yes. Holy, holy, holy. I wanna see. Oh, say, open the eyes of my heart, Lord. Yes, open the eyes of my heart. I wanna see. Oh, I wanna see you. Oh Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yes, Lord. Pour out your power and love as we sing holy, oh, sing holy, 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 holy. I wanna see, sing holy, 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 holy. Holy, 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 holy. I wanna see. Sing holy, holy. Sing it out. Holy, holy, holy. Yes, you are. Holy, holy, holy. You are. Holy, holy, holy. I wanna sing holy, holy, holy. You are. Holy, 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 holy. I want to sing it again. Sing holy, you are holy, 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 holy. With all your creations, we sing holy. Holy is the Lamb of God. Holy is the Lord our God, the Lord Almighty. Oh, sing holy, holy, yeah. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you.
and lifted up, high above the nations, high above the earth, Lord. Oh, we adore you. Yes, we adore you. We magnify your holy name. Oh Lord my God. Oh Lord my God. Oh, lift it up, God, in this place, in our hearts, in this temple. Be glorified, oh Jesus, my Lord, my King, my Lord, my God. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. With our voices now, sing. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Oh, be glorified. Oh, in the heavens, oh Lord, be glorified in the heavens. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Come on, let us glorify the name of Jesus. Be glorified today. Come on, sing it all together now. Be glorified. Oh, be glorified. Oh, be glorified, oh Jesus. Be glorified. Oh, be glorified in the heavens. Be glorified in the heavens. Oh, Jesus, be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou be glorified in the heavens. Be glorified in the heavens. Oh, be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory
Glory to you alone. Holy, you are holy. You are holy. Lord, there is none like you. You are holy. Holy. Glory to you alone. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. See it again. You are holy. Yes, you are holy. Lord, there is none like you. You are holy. Holy. Glory to you. Come on, sing your praises to God. Sing your praises. Oh, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to hallelujah. Oh yes, God, I found where I did. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I sing your praises. Oh, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Oh, we drown in your presence, oh God. We come before your throne. Oh God, come on, sing your praises, sing your praises. I sing your praises forever. Oh, deeper in love with you. Oh, here in your courts where I'm close to your throne, I find. Come on, sing it one more time. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. One more time, sing your praises to God. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Oh, here in your court.
One more time, sing it. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, And I found where I belong. There is no other place, no safest place than to be in your presence, oh God, close to your throne, to your very throne, God, to your very presence. Oh, we love to dwell in your presence, God, where we can find rest, we can find peace, comfort, we can find healing in your presence. So we draw near your presence this morning, and we'll forever sing your praises in our lives, God. Hanggat may lakas kami, Panginoon, awitin lamang ng may pagmamahal ang aawitin namin sa inyo, Diyos. Because you love us that much. Salamat, Lord. I see your praises forever, deeper in love with you. Yes, God. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Thank you, Lord, for your amazing grace, amazing love. Kaya't patuloy namin iaalay ang aming buhay sa inyo, Panginoon, bilang mambagong samyo sa inyong harapan. We offer our lives to you, Lord God, this day. Tanggapin niyo po ang aming mga buhay na inialay sa inyo. It's an offering of praise, God, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Woo! Huwag na po tayo magsiupo. Muna tayo magbatian. Let us greet one another. Tapikin ninyo yung nasa kanan, kaliwa nyo. Release blessing as we sing this song. God bless everyone. Here you go. Say, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. So smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks. One more time, sing. Smile, my brother. Smile. Hey, hey, hey. You look so beautiful. Wow. Yes. Smile. You look so wonderful. Everybody smile. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. So smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Amen. Ayan, baka po na po tayong lahat.
Ayan, so good morning po everybody. I hope we are, napagpala po ba tayo sa ating pagpupuri, pananambahan sa ating Panginoon? Sabi po dun sa awitin natin, di ba, deeper in love with the Lord every day of our lives. So sa ating pong pananambahan, pagpupuri sa Diyos ay talagang we grow more deeper and closer in love with our Lord, our God. Kaya naman po, sa atin din pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito, I believe that it will also draw us closer and more deeper in love sa ating pong relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? So let's open our hearts, let's open our eyes and our ears, at patuloy po natin na tanggapin ang pagkain na ihahain sa atin ng Panginoon sa umagang ito, pagkain ng ating mga spiritual na buhay. Kaya po tayo po ay maging handang ating mga puso. Let our hearts be cultivated to accept the word of the Lord this morning through the life of our beautiful Nanay Chel. Thank you, shalom po. Thank you na. Parang walang nakadugsong na isa pang word. Beautiful and cute. Ayan. Shalom po sa bawat isa. Hindi na ako mag-describe ng pangalan ng speaker because I am that. CHEL, cute. Heaven bound. Wow. May ayaw patalo. So anyway, masaya po ba tayo dito tayo ngayon? Amen. Sige po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Revelations chapter 3, verse 11. Ayan, so, babasahin ko po sa Ingles at sa Tagalog. Sige po, kung nakapag-open na kayo, sabayan niyo po. Or sundan niyo binabasa ko. I am coming soon, hold on to what you have, so that no one will take your crown. Sa Tagalog po, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. We bless your name, O God. We praise your name, O Lord. You deserve all the glory, the praises, O Lord, of your people. Wala kami, Panginoong, sukat na maireklamo, Panginoon, sapagkat napakamabiyaya mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagpapadala ng iyong anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Biyaya na di man kami karapat-dapat ay pinaging dapat mo kami. Salamat din, Panginoon, Jesus, sa iyong banal na Espiritu na siyang kasama namin ngayon. We are enjoying the presence of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, the comfort, the counsel of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. We bless your name. Thank you, Father, for the wisdom, the anointing, the strength, O Lord, na pinagkakalob niyo sa inyong mga lingkod. Salamat, Panginoon. Open up our hearts and minds, O God, so that we may know the wonderful things from your law, from your word. We bless your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpaumanhin niyo na po. Kung minsan may tumutulo akong sipon, at medyo may runny nose. Hindi po yung running nose, ha? Kasi ganyan talaga pa, may sinisipon ako, bigla na lang yan, unwelcome. so, narinig na po naman po natin yung mga shaking, di ba po? Narinig na natin yan, di ba? In the past, narinig na natin yan. Nasabi sa atin na Nanay Ana, Tatay Bing, and it was our topic for last year. Tama? Or for this year. Sa Haggai chapter 2, verses 5 to 9, Hebrews 12, verses 25 to 29. Nakalagay po yan yung mga pagkalog, pagyanig. Hanggang ngayon po, doon sa bahay namin, dahil bahay namin ngayon, dahil yung aming bed ay, yung aming sahig ay, hindi siya kahoy. So, bakal siya, yung ganyan. From time to time, nakakaramdam ako ng pagyanig. From time to time, sabi ko, parang earthquake yata. Kaya lang po, I know na kailangan masanay na ako. Kailangan sanayin ko rin yung sarili ko kasi, given na yun. Pag ganun ang apakan mo, so, from time to time, you will experience it. Bago po dumating ang ating Panginoon, mararanasan natin yun. Sapagkat yun ay sinabi ng Panginoon sa atin, di ba? May mga shaking, rattling, and rolling na mangyayari. At
in the not so distant past, marami po nakaranas sa atin. And even now, may nakakaranas sa atin ng mga shaking na yan. And in the very near future, sooner or later, lahat po, bawat isa po sa atin, makakaranas niyan. Subalit, ang Panginoon po ay nabigay sa atin ng heads up. Ano ibig sabihin ng heads up? Anybody? Anybody? Ano po ibig sabihin ng heads up? Palala? Reminder? Warning? Di ba? Yan. Yan po ang title natin today. A heads up. A heads up for you and me. Yan po. Parang madaling tandaan. So, okay. So, ito pong verse na to ay heads up o warning ng Lord sa atin. Amen. For the things to come. Amen. Ano bang gusto natin? Yung sinusurpresa tayo? O yung may pangako sa atin? Halimbawa, may nagbigay sa'yo ng cake ng contest na Mango Bravo out of the blue. Natikman niyo na po ba yon? Yan, halos lahat na nakatikim na, no? Napakasarap. Amen. Ako gusto ko yon, isurpresa ako nun. Pero yung papangakuan lang ako, ayoko nun. Diba? Ayaw natin ng papangakuan lang tayo, tapos napako. Diba? Gusto natin, surprise mo na lang ako. Alam ni Tay Bems yan. Ako mas gusto kong surprise ako. Surprise, hindi shock. Hindi siya na-shock, sinusurprise. Ito po mga kapatid, it will be surprising and shocking for many others if they do not know this thing. That's why ang Lord nabibigay sa atin ng warning. Okay ba sa atin yon? Gusto ba natin may warning bago ang mga pagbagsak, pagkadulas, o kung ano pa? Amen. So, let's see. Ano ba tong heads up na binabanggit dito? Bago makalimutan, ang heads up ay ang original, ano niyan? Origin. Ang origin po ng salitang heads up ay ginagamit yan sa mga military drills at saka mga baseball games. So, pag sinabing heads up, di ba? Militar, di ba? Parang training talaga sa mga sundalo. At sa mga naglalaro. Yan. So, ano ba yung heads up na to? Ano ba yung warning na to? Number 1, about a promised event. Yan. Tingnan natin yung ating first. Ayan. Kuya Jason, ano ba yung number 1 point natin? Number 1. Ayun, nasa dulo na tayo. About a promised event. So, what is this promised event? Sabi po ng Panginoon sa Revelation chapter 3, verse 11, I am coming soon. Narinig ba natin yan in the past? Di ba? Amen. Paulit-ulit. Parang gasgas na yung tenga natin eh. Lagi. Kaya sabi nga ng mga mocker, saan na yan sinasabi niya pagbabalik ng Panginoong Jesus? Di ba? There are scoffers and mockers. Sinasabi, saan na yan? Ang tagal naman yan. Pero tayo po, alam natin that God's delay, Christ's return being delayed is God's grace upon mankind. Kasi pag dumating na siya, wow, magugulat na lang sila. Bakit di namin narinig yan? Bakit wala nagsabi niyan sa amin? Nung ako po na born again, the boldness that I had for preaching the gospel comes from the fact na ayoko maging responsible for the souls of men. Alam niyo yun? Ayokong isang araw sasabihin sa akin ng mga tao, kakilala ko, kaibigan ko, ba't di mo sa akin sinabi yan? Di ba? Gusto niyo ba yun? Masisi kayo? In the end. Kasi si Emily, hindi sinabi sa akin. Si Marie kasi, natakot sabihin sa akin. Gusto ba natin yon? Pagharap natin sa ating Panginoon, sasabihin ng Panginoon, anong ginawa mo sa aking salita?
tinago mo. Yung ilaw na binigay ko sa'yo, tinago mo. Yung pearl, tinago mo. Yung ba gusto ng Lord na gawin natin? No. Hindi. Di ba po? Ang gusto ng Lord, sabihin natin yan. Sabi ng Panginoon, behold, I am coming soon. Sabi ng Biblia, God is not a man that He should lie. So ang Diyos ay hindi nagsisinungaling katulad natin. Sino pong nagsisinungaling pa dito? Just like me. I do not deliberately sin by lying. I can honestly say na nakakapagsinungaling ako in the past because I need to save someone from this, from that. Pero it's still sinning, mga kapatid. Hindi ko po i-justify yon. In the Bible, we have an example of lying. Di ba, when si Rahab, yung harlot or whore, sinave niya ang 12 spies from death. Di ba? Nagsinungaling siya. But it is to save the spies. It's not to save herself. So kung magsisinungaling ka to save your neck, iligtas ang sarili mo, I don't think that counts sa heavenly accounting ng ating Panginoon. I believe that you can allowable yon if it is to save someone else's life. Amen. Meron pong famous example ng isang tao na nangako siya, babalik siya. And he did it. Sino po yung kilala nyo? Si Christ sabi niya, I shall return. Yan, si General MacArthur, Douglas MacArthur. And he did it on the shores of Cebu or Leyte. No October 20, 1944, siya rin ang nagsabi na, give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Ganun po siya kabilib sa mga sundalong Pilipino. 10,000 lang na Pinoy soldiers. And he said, he can conquer the world. Amen. Ang Panginoong Jesus po nagsabi, babalik siya. At alam natin babalik siya because He is a God and He does not lie like we do. So let us remember that. Number 2, what is this heads up about? Number 1, kanina, it is about a promised event. Number 2, it is about our present task. Ano yung dapat na ginagawa natin presently? At present, ano ba dapat ginagawa natin? Nag-aaral kasi ako ngayon, busy sa studies. Kumikita, nagtatrabaho. Alam niyo po ba, nung mag-lockdown, ano nangyari sa mga tao? Ganun lang po kadali yun. Pag tinanggal ng Panginoon lahat ng avenues ng tao, lahat ng expressions or manifestations of man's ability to work, ganun lang kadali yun, mga kapatid. He can easily do that. So, wag natin gawing excuse yun, kasi so busy ako. Saka na yan kay Lord. Unahin ko muna itong ginagawa ko kasi bumubuhay ako ng pamilya. Wala pong masama doon, mga kapatid. But let us know na ano yung, una sa lahat, our priority is to do that which God has told us to do. That is our present task. Sabi po sa verse 11 pa rin, hold on to what you have. Hawakan mo kung anong meron ka. Ano ba yung meron ka? Dito meron akong tubig because I need it. Maya po nauuhaw ako. Meron akong panyo to wipe. All that needs wiping. Meron akong tablet. So, ano yung ginagamit mo ngayon? Si nanay may hawak na papel at ballpens kasi nagtitake down siya ng notes. Anong hawak mo ngayon? Cellphone? May chinachat ka ba sa labas? What are you holding on to right now? Itong verse dito na hold on to, itong word na to, ang ibig sabihin nito is not to let go. It is to cling, mangunyapit. Parang taong nalulunod, di ba? Pag nalulunod ang tao, wag mo siyang hayapusin kasi kasama kanyang malulunod. Ang gawin mo, hilahin mo lang yung buhok niya.
Kasi ang nalulunod na tao, talagang mag-hold on niya sa taong magsisave sa kanya. So that she or he can survive. Ito po yung mga dapat nating i-hold on to. Mangunyapit tayo na para tayong nalulunod. Na para bang, these are the only things that can save us. Amen. Do not let go. Kumapit ka ng mahigpit, kapatid. So ano itong mga bagay na to? Lagi ito nababanggit ni Ty Bems, di ba? Ang blessing ng Panginoon sa atin is from A to Z, di ba? Centrum. Tandaan lang natin yung centrum. Complete daw yun. Pero hindi naman tayo complete ang centrum. Ano lang yan? ACE, zinc. At ilan pang konti na hindi ko matandaan. Pero po, ang blessing ng Panginoon, lampas pa sa A to Z. Kung meron pang ibang letters ng alphabet or ng ibang languages, kasama yon. We only have 22, diba? 22 letters of the English language. 26. Saan yung 22? Iba lang. Hebrew. Oo, tama. 24 sa Tagalog, ano? 26 din. Anyway, yun na yun. So, ano na ba itong mga to? Letter A. Ayan, sulat nyo na lang. May mga verses po ako dito na i-check nyo rin kasi nagkalabo-labo na kasi sulat ng ano, hindi ko na-check masyado. So, just put them down, write them down. Letter A, angels. They protect us. Magbasa po tayo ng isang verse sa Hebrews 1:14. Hebrews 1:14. Maraming mga verses dito, pero isa basahin natin. Hebrews 1:14, Matthew 18:10, Psalm 91 verses 10 to 12. So pumili po kayo dyan. Ayan. 1:13 nakalagay po. 1:14. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So yung mga anghel po, they are ministering spirits. They minister to us. They are not really servants na, hoy, dito ka. Hoy, angel, dito ka. Hindi po ganon. They are celestial beings. Actually, they are higher than us right now. Ang level nila because marami silang nagagawa na hindi natin kayang gawin. But they minister to us. Kaya pag nag-pray tayo, sila po nagdadala ng mga answer ng prayers natin. Tanong, nag-pray ba tayo? John 14:14, if you ask anything in my name, I will do it for you. Ang tanong, nag-pray ba tayo? You do not have because you do not ask. Ask so that your joy may be complete. Nag-pray ba tayo? Mas madaling magreklamo. Lord, wala na naman akong, Lord, ganito, Lord. Lord, but, Lord, diba? Tanong lang tayo. Reklamo. But are we praying? Really, really praying. Ang angels po andyan lang. They're around us, waiting for us to pray to God so that they can bring the answers to our prayers. Bakit yung iba nakakaranas sila ng mga miracles? Because they believe they need to pray. They have to pray. And they love to pray. Amen. Letter B, blessings. Ayan. Genesis 49:25. Actually, mag-google kayo ng about blessings. Ang dami-dami pong verses. Isa lang po yung basahin natin. Genesis 49:25. Because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you with blessings of the heavens above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and the womb. Your father's blessings are ... Napakarami po. Ano yung blessings natin sa heavens above? May rain, there's sunshine, di ba? Blessings of the deep that lies below, maraming seafood, hipon, sugpo, sino ba kumakain dito ng mga hipon? Crab, mga seafood. Yung kinakain natin, meron pong variety ang kinakain natin because the Lord has blessed us from the deep that lies below. Mga treasures po, ginto,
diamond, di ba? Blessings of the deep that lies below. Blessings of the breast and the womb. Yan yung gatas ng nanay. Nourishment, na ibig sabihin. And womb is reproduction, dadami. May mga bansa po na ang kanilang population ay puro matatanda na because they chose not to bear children. Sa bandang mga European countries yan. So, ang gagawin nila ngayon, yung mga mail order bride, natawag sila mga Pilipinas, mail order bride, para yung mga matatanda nila doon makapag-asawa pa. Because pag lalaki naman, pwede pa kahit matanda, di ba? Mga babae lang ang merong limit sa age. So nakita natin mga blessings ng Panginoon. Nagbasa ka ng Biblia, ang dami-daming blessings, mga kapatid. Letter C, communion with God. Are we blessed na nakakapag-communicate tayo sa Panginoon? Are we blessed na siya nagbigay ng salvation natin? Siya pa nagbibigay sa atin ng forgiveness. Lahat siya. Nasa Kanya na ang lahat. He is all and is in all. Basahin po natin 2 Corinthians 13 verse 40. 2 Corinthians 13:14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ayun na po. Yung communion natin with God, He has made available for us ang salvation through Jesus Christ. Through His love, di ba? The love of God. And the fellowship of the Holy Spirit is with us all. Tayo lang po ang mamimili. It's our choice. Gusto ba natin yun o hindi? Parang pumipili ka ng ulam. But you better choose the right one. The best one. Hindi lang po basta-bastang pili. Choose the best one. Sabi ng Panginoon, di ba? Ang naisin niya ay magaganda lamang para sa Kanya. He is the giver of gifts. Every good and perfect gift comes from above. From the Father of the heavenly lights. Sa Kanya na po nagagaling yung magagandang bagay. Hindi sa kaaway. Di ba? Sa panahon ngayon, sino mag-wish sa'yo ng, sana yumaman ka ng gusto? Bihira po yun. Yung iba medyo peke. Pero God wants the best for us. He wants the very best for us. Letter D, deliverance from the works of the enemy. Colossians 1:13. At saka Hebrews 2:14. Kanina po sa communion, meron pa tayong 1 Corinthians 1:9 para sa mga take down ng notes at saka 1 John 1:3. Sa deliverance po, Colossians 1:13. Sige po. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption. O, di ba? Siya na ang nag-save, siya pa nag-deliver. Kaya sabi ng mga disipulo, saan pa kami lalapit, Panginoon? Nasa iyo na ang lahat. Only a foolish person would choose not to follow God, would choose not to follow Christ. Letter E, excellence. Marami pa pong mga words na excellence, eternity, eternal life. Marami pa pong words na kasama sa letter E. Everlasting life, everlasting peace. Yeah. Romans 16:19. Ito po, madaling tandaan to. Romans 16:19 says, be excellent at what is good, be innocent of evil, di ba? Excellence is what God wants from us. Everyone has heard about your obedience. 16:19. So I am full of joy over you, but I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. Wise. Wise. When you are excellently doing things, you are wise. When you are wise, you are full of wisdom, wisdom coming from the Lord, then you are being excellent. Amen. Nakita po natin yung mga famous people, why are they excellent doon sa ginagawa nila? Because they use wisdom.
Hindi lang basta-basta bara-bara, hindi po. Hindi mediocre ang kanilang mga ginagawa. They give it all their best. Lahat ng energy binibigay nila. So, kung tayo mga Kristiyano, lahat ng energy natin, ipuputin natin doon sa work na pinapagawa ng Panginoon. Sabi nga po, narinig ko ito, sabi lang, there is no limit to the word, to the good a man can do if he does not care who gets the credit. Kung wala kang pakialam kung sino may credit, tatanggap ng credit, pag ginawa ito, napakagandang bagay na to, then napakarami mo magagawang maganda. Di ba? Naalala ko yung isang teacher na sino ba, yung Florence ba, pangalan nun? Teacher po siya, tapos nag-create siya ng parang kariton ba yun? Yung mga books, dinadala niya sa mga barabarangay. Hindi ko matanda ng pangalan. Pero sumikat po siya dahil doon. Wala naman sa isip niya yun, nasisikat siya dahil doon. Pero because what he did was excellent. He touched a lot of children's lives. Diba? Nagiging corrupt lang po yan pag sinasamahan na ng mga greed ng tao. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Pero lahat ng ang pure ang motive mo for doing something, it will go places. Yun, nakakatuwa yun, di ba? Ang dami-daming teacher na pumupunta sa lugar na pinupuntahan niya, and yet, bakit siya nag-excel? Ba't siya nag-stand out sa mga teachers na katulad niya? It's because he did it with excellence. Letter F, forgiveness. 1 John 2:12. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Our sins have been forgiven on account of what name? Of Jesus Christ. Wala po tayong ginawa. Ang ating mabubuting gawa ay mga basahan lang. Naalala ko lang ng sinasabi ni Tay Bems na, sa kanilang lugar, ang sinasabi ng mga tao, dito sa lugar namin, si Bemboy lang taga unborn again. Pero ito po yung point na sinasabi niya. Kasi siya, nung ma-born again siya, ang dami niyang kapalpakan. Ano siya? Notorious po siya. Isa siyang gangsta. Bawal tumawa. Ayan, sabi ko na nga ba? Ayan. Sa lugar po nila, siya ay black ang kulay na naging puti. Yung iba, gray lang ang kulay na naging puti. So siya, kitang-kita yung pagiging white niya. Kaya doon sinabi sa lugar nila, sa lugar na to, si Bemboy lang talaga ang born again. So tayo. Forgiveness, mga kapatid. Tandaan po natin, wala tayong ginawa dyan sa forgiveness na yan so that we can avail of that forgiveness. Only God gave it to us. Wala po tayong may magyayabang. Pero mga kapatid, we can only be forgiven if we forgive others. Ginagawa ba natin yon? Ginagawa natin? Always remember, bago ka mag-pray, mag-declare ka ng forgiveness. Kasi pag nag-pray ka, yung answer ng Lord, hindi mo matatanggapin because meron ka unforgiveness sa puso. Ang hirap wala akong salamin, hindi ko alam ko. Okay. Okay lang ba? Wala bang tumutulo? Naka-conscious tuloy ako. So, sa Hebrews 8:13 din po, nakasulat din niya about forgiveness. Letter G is grace. Ephesians 2:8. Hindi ko po babasahin lahat ng verses. Ano po, nabigay lang ako ng example sa inyo.
For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God. Related sila, di ba? Yung forgiveness ng Lord na binigay sa atin, pati yung biyaya niya, related po sila. It is not from ourselves, mga kapatid. Hindi tayo naligtas dahil sa kabutihan natin, kabaitan natin. Ako po na born again kami, ang family namin, religious po kami, halos sa simbahan na kami nakatira. Member kami ng, ang nanay at tatay ko, member ng KOBC at saka ng mga CWL, mga ganyan-ganyan. Tapos ako naman, member naman ako ng mga Our Lady of Lourdes na mga group, mga ganyan-ganyan. Halos doon na po kami nakatira. And yet, so ang masasabi ko pala, mabait kami, mabubuti kami, religious kami. Pero, sabi po ng Panginoon, kulang. For all have sinned and come short of the glory of God, mga kapatid. Lahat po tayo nagkasala. Walang nakaabot doon sa standard ng Panginoon. At pangalan lamang ng Panginoong Jesus ang tanging daan sa kaligtasan natin. It's not these groups na sinasalihan natin. It's not even the Love of Christ Church. Kung wala kang Kristo sa puso mo, sorry, but you're not going in. You have to have Christ in your heart. Be connected to Christ. Kaya po tayo magkakasama dito is because we followed Christ. We accepted Christ in our hearts, di ba? Pero hindi mo pwede sabihin, ay, kasi kasama ako ng LOC or kasama ako ng JIL. No. Hindi po yun ang garantiya natin so that we can get to heaven. Only the name of Christ. Mga kapatid, tandaan po natin, only the name of Christ. H, heaven as our home. Our eternal destiny, our home is heaven, di ba? Sabi ko nga kanina, CHEL, cute. H, heaven bound. Yan po ang pinakagusto ko, I am heaven bound. Eternal destiny, let's read John 14, 2-3. And if I go, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you also may be with me. Nagkanta na po ang Panginoon ng mansion. Mansion po yan, rooms. May kanya-kanya tayong rooms doon. Pero pag tayo nag-backslide, tumalikod tayo sa Panginoon, iba ang magtitake ng rooms natin. Simple ano lang po yan, mga kapatid. Simple logical thinking. If you will not, God calls us and He chooses us when we respond to Him, di ba? Pipili tayo ng Panginoon. Huwag po nating abusuhin yung biyaya ng Panginoon sa atin. He is so gracious, mga kapatid. Pero wag nating aabusuhin yun by constantly disobeying, constantly sinning against the Lord. Kasi lahat po ng bagay may limitasyon. Even God's grace may limitation po yun. He knows it when you are faking it. Alam ng Lord yun. People may not notice, pero God knows that. So, sinong gusto sa heaven? Parang 4 na lang. 5. Ayan. Letter I, inheritance. Ephesians 1:18, Colossians 1:12. Wait lang. Ano po? 1 Peter 1. Ano ba nakalagay doon? Alright. Ephesians 1:18 na lang basahin natin. Mali yung ano ko. Nag-rumble na eh. Sorry po. Ayan. Ephesians 1:18. Sabi dyan, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints.
He has called us for that riches, that glorious inheritance. Para, kanino po? Saints, sa atin. Di ba? Ang verse ng Bible sinasabi niya, kung naibigay ng Diyos Ama si Jesus sa iyo, anong hindi niya kayang ibigay sa iyo? If He has given us Christ, if Christ has died for us, ano ba yung mga hiningi nating maliliit na bagay, temporary things? Yung Diyos mismo binigay niya sa atin, mga kapatid. Mga magulang, mga anak, mga kapatid. Binigay po ng Lord sa atin lahat. Let's take advantage of that. To take advantage is to samantalahin natin yung grace na yan. But let's not abuse it. Huwag po nating abusuhin. Ibig sabihin, para pag take advantage is to grab the opportunity. Diba? The Lord has given us the opportunity, grab it. Don't let go of it. Letter J, joy unspeakable. Ito yata yung 1 Peter 1. 1 Peter 1. Hindi ako nagkakamali. 1 Peter 1, 8 to 10. Ayan. 1 Peter 1, 8. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him. And are filled with an inexpressible and glorious joy. O, di ba? Masaya ba tayo kahit di pa natin nakikita ang Panginoon? Alam niyo po, sa Old Testament, ang tao, they are waiting for the Messiah. Tayo, we are looking back na sa ginawa ng Messiah. Sila, nag-wait pa sila hanggang ngayon. Ang mga Hudyo, nag-wait pa sila sa Messiah nila. Kaya nga po may temple na, third temple na i-build. Pero tayo, nag-look back na lang tayo sa ginawa ni Jesus. That's why alam na natin ang mga nangyari. Sila, hindi pa po. Because they have temporary blindness because of their disobedience. Letter K, knowledge. Knowledge. Ephesians 1:17. Or Proverbs 2, verse 6 na lang. Ayan, Proverbs 2, verse 6 na lang po. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Kanino po galing ang knowledge and understanding? Sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, of knowledge. So kung gusto mo ng wisdom na nagmumula sa Panginoon, fear God. Not in the sense na natatakot ka sa judgment ng Lord. Fear God with a reverent fear. Yung ginagalang mo ang Panginoon, parang sa ating kapwa. We need to respect each other. We may not like each other, but we need to respect each other. Tama? Amen po. Sa mag-asawa, ganun din. Pag ang love nawawala na, feeling mo nawawala ang love mo sa asawa mo, at least respect your husband, your partner. Kasi alam nyo, yung respect, nagbibigay yun ng limitasyon sa mga pwede mong sabihin o gawin sa iyong partner, sa kapwa mo. Di ba? Pag ang asawa, minumura ka na, wala na yung respeto sa'yo. Ang girlfriend mo, boyfriend mo, minamaltrato ka na, wala nang respeto yan sa'yo. So respect. First and foremost, respect. Fear of God is the beginning of wisdom. You will be wise if you fear God. You will obey His commands, His words, His laws, His precepts. Ako, personal ko po yun. Meron akong personal rule. R is for respect. U is for understanding. L is for love. And E is for expect. Expect what? That. Akin na lang po yun. Personal ko yun. Personal rule. So, una po sa personal rule ko is respect. Respect all man. All men. All mankind. Respect. Kahit po ang animals, let's respect them. Kung ang tao po ay may respeto sa kapwa, you will not say bad words about the person, whether in front of you or wala sila sa harapan mo.
You will not do anything na makakainis sa kanila, di ba? Do unto others, mga kapatid, di ba? That is love. Love is loving your enemy. Ang love, 1 Corinthians love, di ba? Ang greatest kind of love is loving your enemy. Kaya nga sabi ng Bible, anong minamahal mo ba? Yung nagmamahal lang sa'yo? O kaya mo mong mahal kahit yung galit sa'yo? Kaya po ba natin yon? In due time po, kakayanin natin yan. Hindi po agad-agad. Kasi ano yan it's a journey. Hindi pa natin sabihin na, born again ako, I love ko na lahat. Hindi po totoo yun. Journey po yan. Ako po sa tanda ko ng ito sa pananampalataya, may mga moments pa rin talaga na, ang mga prutas ng banal na spirito ay naglalaglagan. Yung patience nalalaglag. Di ba? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Yan po, mga bunga ng banal na spirito. Pag ikaw may kaharap na tao na obnoxious, toxic, minsan malalaglag yung mga bunga, di ba, mga bet, no? So, totoo po yun. Kaya nga po, dapat conscious tayo sa ating pamumuhay, Kristiyano. Asa na po tayo? Love. Ayan, sa love na tayo. Romans 5:5. Also, liberty or freedom. 2 Corinthians 3:17. Buksan nyo na lang po yan pag uwi nyo sa bahay. M, for maturity and manifestation. 1 Corinthians 12:7. N, nature. Partakers of divine nature. Diba? 2 Peter 1:4. Sulat nyo na lang po yung verses. 1 John 3:9. Letter O. Mabilis ko ba? Parang ano lang yan. Overcomers. 1 John 5:4. Letter P. Protection. Presence of God, pardon of God, power of God, peace of God. Matthew 6:9-13. Letter Q. Quietude or calmness, serenity. Isaiah 54:14. Letter R. Sige, kung ano lang yung makuha yung word, yung sulat nyo. R, for rest or Shabbat. Hebrews 4:8-11 and Matthew 11:28. Letter S, salvation, security. Ano pa? Basta marami pong words yan na represented by the letter S. Acts 4:12, Matthew 1:21. Letter T, truth. John 8:32. John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through Him. 2 Corinthians 3:5. U for unity, U for understanding. Ephesians 4:4-6. 1 Corinthians 12:13. Romans 12:4-6. V for victory. 1 Corinthians 15:27. We are more than conquerors. W for wisdom. 1 Corinthians 1:24. Ito maganda to. X. Yan. Xenia. X. Xenia. Ang basa po, Xenia. Xenia. Ang ibig kong sabihin dito ay the law or custom of offering protection and hospitality to strangers. Opposite of xenophobia. Ano ang xenophobia? Fear of strangers, di ba? Early on, sinasabi ng mga nanay natin sa atin, huy, don't talk to strangers. Tama ba yon? Mali. Tama po yon. Kasi sa panahon ngayon, lalo na, delikado ang mga strangers, di ba? Sa Bible po, may nakasulat sa Hebrews 13:1. ba yun? Ayan, 13:2. Simulan natin sa 31. Keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers. For by so doing, some people have entertained angels without knowing it. So, di ba? To entertain or not to entertain? Ano ba talaga? Dilemma na to, di ba? So, sabi sa Biblia, and do not forget to entertain strangers.
Kasi they may be angels, di ba? Kaya sabi ng nanay ko, do not talk to strangers. Ano ba talaga? Listen to the urging of the Holy Spirit. Pag matatanda na po tayo, merong Holy Spirit na nag-guide sa atin. Pag bata pa tayo, ang parents natin nag-guide sa atin. So, di ba? We listen to our parents. Amen. Oh, so, maliit pa, don't talk to strangers. And letter Y, youthfulness. Psalms 103 verse 5. 1 Timothy 4:12 and yoke. Matthew 11:28. Yun po stands for Y na letter. Youthfulness and yoke. So God gives us youthfulness. Matatagpuan natin sa Psalms 103 verse 5. Sa mga anak, 103 verse 5. Psalms 103. 103 verse 5. Ayan. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle. Sino daw po yun? Si Lord. He satisfies our desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Sa Bible po, may nakalagay dyan na, I don't remember the verse, pero sabi doon ay, longing fulfilled is sweet to the soul. So what is longing unfulfilled? Di ba? Disappointment. Pag yung gusto mo sa buhay ay natamo mo, natanggap mo, wow, sweet, di ba? Your desire is fulfilled. So also your youth is renewed. Feeling mo, happy ka, di ba? Happy ka, masaya ka, fulfilled. Kaya, sino ba ang mga tumatanda itsura? Daming iniisip, daming problema, daming kulang. Sila yung mga tumatanda agad ang itsura. Amen. Sa yoke, Matthew 11:28. Matthew 11:28, for my yoke is easy and my burden is light, sabi ng Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me. Ang yoke ng Panginoon, yan. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. May yoke na binibigay ang Panginoon sa atin, and yet, hindi siya imposing, mga kapatid. Hindi rin siya overbearing. Hindi rin siya tyrant. Hindi siya slave driver. Binigyan niya tayo ng yoke, pero magaan ito. For my yoke is easy, and my burden is light. You will find rest for your souls. Why? Because He, the yoke giver, is humble in heart. Hindi siya galit. Ang kanyang puso ay mababa. O ang kanyang loob ay mababa. Letter Z. Last but not least is zeal or zest. 2 Corinthians 9 verse 2. Yan po another term for energy or enthusiasm. Ako lagi ko pinagpiprayan sa Lord pagkagising ko sa umaga, Lord, give me energy. Kasi po alam niyo pag ang mga age, ewan ko yung iba, pero ako sa age ko, sa dinanas ng aking, mga dami ng operasyon kong dinanas, sabi nila, pag naoperahan ka ng major surgery, tumatanda ang katawan mo ng 5 years. So, mga 3 surgery inabot ko, sa mga plus 15. So, ano na ako, 30 na ako ngayon. So, plus 15. 50 na po ako ngayon, 50 plus 15 is, ilan na yon? 54 plus 15 is, ano na yon? 69. Di ba? So, maybe, meron yung, may bearing yun doon. Di ba? Ang katawan mo, ibang pakiramdam because of that. But every morning I pray, Lord, energize me. Because He is the giver of zeal, zest, energy, and enthusiasm. Amen. Nabigay ko naman yung verse. Nabigay ko ba yung verse? 2 Corinthians 9:2. Buksan po natin. Ayan. For I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has stirred most of them to action. Diba? Pag ang kasama mo ay lalamiya, may encourage ka ba?
Pero pag yan naman, masyado masaya. Ano bang gusto nating kasama? Masaya, yung malungkot. Doon tayo sa masaya. We want the zeal, the zest, the energy, and the enthusiasm. That is the child of God. Amen. Parang sinasabi natin, God is the strength of my life, pero God is the strength of my life. Hindi halata. Sinasabi mong God is the strength of your life, but your action denies it. Mga kapatid, ito po tandaan natin. Your action speaks so loud, I cannot hear what you say. Sinasabi mo mong masaya ka, pero ang action mo malungkot ka. Sino mas malakas? Yung action mo. Masyadong malakas yung action mo, hindi ko marinig kung ano sinasabi mo. Tandaan po natin yun. Action speaks louder than words. So we need to hold on to this A to Z, the great gifts. Like as if we are drowning, mga kapatid, para tayong nalulunod, and this is our only way to be saved. Panghawakan po natin ito. The Word of God, God Himself. Ito, ilang bagay lang itong binanggit ko po, pero basahin nyo ang salita ng Panginoon, and you can learn much, much more than I know. Amen. May zeal, may zest, energy, enthusiasm. Gamitin po natin yung mga binigay ng ating Panginoon sa atin. So, pag tayo naka-hold on dito, kaya ito lagi ko nababanggit, or in the past, yung nabanggit ko, I don't understand depression, mga kapatid. I really don't understand depression. Ngayon na lang lately, nagkaroon ng mga pangalan, depression, mga, yung mga sakit ngayon, kung ano. Noon naman, walang ganyan. Mag-jogging ka lang, matatanggal ang depression mo. Kaya lang, tinanggap na kasi natin yung mga ganyan, mga bagong coined na words. Tinanggap na natin yan. Merong mga ghosting, gaslighting, mga, alam niyo ba yung mga words na yan? Narcissism. Ang daming bago. Ano bang generation yan? Z? Gen Z. Pinakamagandang generation na buhay ay yung generation namin. Yay! Walang mga komplikasyon na ganyan. Opo, sabi di ba ay, the only permanent thing in this world is change. Tama? Permanent change. Ironic po yun, pero yun ay totoo. Ang isang bagay na permanente sa mundo, sa buhay natin, ay pagbabago. Pag hindi ka nag-bend or nag-sway sa change, nakita nyo ang kawayan, na pag nag-storm ay hindi siya nag-bend, bali siya. So, ang gagawin natin, mga kapatid, mag-adapt tayo sa change. Hindi natin minamasama yung, hoy, ang generation ngayon, kaya. Hindi naman po. Joke lang yan. Pero ako, personally, I don't understand depression. Pag Kristiyano ka na, as sabi mo, di-depress ka, I don't understand that. Sa totoo lang po. Sa akin kasi, tinanggap mo ang Panginoon, it's all or nothing eh. Sinabi, Lord, I have the joy, the joy, the peace. Sinabi na po ng Panginoon yon. Ang tanong lang, kiniklaim mo ba yon? Yun po ang question. Kahit 10 taon kayong upo dyan, makinig sa mga nagpipreach dito, pero kung wala kayong gagawin doon sa mga tinuturo, wala pa mangyayari. You will be the same person. Nothing will change. Diba? May saying, be the change that you want to see. What is the change that you want to see in your life? In your Christian life? Actionan mo yan, kapatid. Gusto ko, prayerful din ako katulad ni ganito, ni ganyan. Start ka ngayon. Ang tao po, natututo lumangoy pag nag-dive na siya sa tubig. Pero kung manonood lang siya sa TV or nanonood lang siya ng lumalangoy, hindi matututong lumangoy. Ang pagtulog sa paglangoy, itulak mo yan sa tubig. Magsusurvive yan. Matututo yan lumangoy. So, ito po tandaan natin.
in all of these things na ating dadaanan, po, the shakings and so on, ang sabi po ng 2 Timothy 1:7, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join me in suffering for the gospel by the power of God." He created us, wired po tayo na maging ganito. Created in the image of God, di ba? In the image of God. God is powerful. So we have some power. We have some kind of power. Hindi tayo equal sa Diyos, but we have the power. We can procreate. Procreate, ibig sabihin, together with God, pwede tayong mag-create. How is that? Pag nanganak ang tao, pag nakapag-produce ka ng same likeness mo, that is procreation. You are not creating kasi hindi ka God. Pero pro is in favor and God is using you, di ba? You are creating, procreating. So in the same way po, yung ating talents and gifts, well, we are also procreating with God pag yan ginamit natin, di ba? Tingnan mo yung mga designers, mga architects, mga engineers. How do they do that? Meron kasing talent, wisdom na binigay ang Lord sa kanila. We are wired for that. Ganyan tayong ginawa ng Panginoon. For love, power, and sound mind. So wala tayong dapat ikakatakot. We have all this, di ba? We hold on to all of this na pinangako ng ating Panginoon. Ano bang kulang sa atin? Amen. At panghuli, kanina about the promised event, that is the coming of the Lord Jesus, about our present task, yung dapat natin gawin ngayon, that is holding on to what the Lord has given to us, the A to Z, and more. And that, point number 3, or number 3, is about a future risk. Sa Revelation 3:11 po, ang sabi doon ay, hold on to what you have so that no one will take your crown. So ano po yung future risk na tinatawag dyan? Sabi sa Revelation 22:12, I am coming soon and my reward is with me. So may reward ang Lord na kasama sa kanyang pagbabalik. And that is what? Victory. Crowns or rewards ang ibig sabihin niyan ay victory. Katagumpayan, pananagumpay. Yan po ang dala-dala ng ating Panginoon. So any other way, kung ano ba yung parang weakness natin today? Ano ba yung bagay na hina tayo today? Ano ba yung struggle natin today, mga kapatid? God has given us victory. In the future, sa kanyang pagbabalik, alam ko po, napakarami, sandamukal. Alam niyo yung word na yun, sandamukal, ang victory na bibigyan ng ating Panginoon sa atin. At okay, mag-alala, hindi pa end of the world. Isa lamang po ang tao o persona na gusto tayo ay talo. At sino yon? Si Taninggoy. Pinapapangit ko pangalan niya, Taning, Satanas. Siya kasi ang kaaway ng Panginoon. Siya yung opponent ng Diyos. Siya yung antagonist sa kwentong ito natin sa mundo, sa buhay natin. So siya lang ang may desire na tayo ay maging talunan, defeated. So, ano yung futurist na binabanggit dito? Someone can take it from us. And even now, the enemy is trying his best, doing his best, together with his minions. Diba? Minions, yung mga alipores, demones, mga demons niya. They are doing their best to destroy us, to keep us away from our destiny. And that is with God. Living in the realm of God. Sa next level na, sa destiny natin. Let us hold on to what we heard.
Amen. Andito po lahat, nasa Bible po lahat yan. Hindi po kami pwede magdagdag dyan kasi dadagdagan ang aming judgment. Hindi rin kami pwede magbabawas dyan kasi babawasan ang aming rewards. Amen. So kung ano po sinasabi ng Biblia, yan din po ang aming sinasabi sa inyo. Huwag po tayong matakot sa mga pag-alog, mga pagyanig, sapagkat yan po mga yan ay paggising sa atin. Pakisiko po yung katabi nyo. Wow, walang tulog. Thank you, Lord. Kasi in the past, may nakikita akong medyo humihilik na. Hindi na siya humihilik, pero tulog na siya. Let us hold on tightly to what we have, which were graciously given to us, so that the enemy cannot take our crowns, our rewards, our victories. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa napakagandang ginawa niyo sa umagang ito. Thank you, Lord, for renewing our minds, for adding to our learnings, Panginoon. Hindi lamang namin ito narinig at pumasok sa aming mga isip, kundi ito ay aming gagawin, Panginoon, so that we can see the change that you want to see in us, Lord, so that our lives will be victorious, not defeated. Our lives will be energized, zestful, oh God, enthusiastic, and it will influence many, many others. Gamitin niyo po kami, Panginoon, so that we will inspire before we expire, Panginoon. Because lahat may expiry date, Panginoon. And we want to be inspiring, Panginoon, sa iba. Thank you so much, O God. We bless your name. We glorify you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Are we blessed today? So tayo po ay na-challenge. Tayo po ay na-challenge that in Christ we are made complete. So wala pong kulang. At ang sikreto po, sa totoo lang, I'm so blessed na si Chel, hindi niya talaga na raranasan by God's grace yung depression. Sabi ko, ano kaya yung sikreto niya? Yung pala yung lagi kang naglalaba. Pag lagi kayo naglalaba, siguro naisip ko yan ang sikreto kaya di siya nakakaranas ng depression. Pero alam po ninyo, ang nakita ko sa kanya kasi, ayon yung nakatunganga, nakahiga lang, o walang ginagawa. Talagang she is always busy. Nagulat nga ako nung na-stroke po siya. So iniisip ko, dapat nakahanda yung bed para, siyempre, bago recover niya, na-stroke siya pag galing sa hospital. Sabi niya, pa, ikaw munang pumunta ng church. So, nakinonsider ko naman kasi bagong galing sa hospital, na-stroke siya. Pagdating ko naglalaba, my goodness. Tapos nung dinalaw ko siya sa hospital, may dextrose pa, nasa CR naglalaba na. Pambira pati sa hospital. So, siguro yun talagang sikreto para walang depression. At bago po natin tawagin si Nanay Norma para po sa atin to pray for our offering, nais ko pong basahin po natin ang Colossians chapter 2, verse 10. Ito po yung na-share po sa atin ni Sister Chel. Sabi po sa Colossians 2:10, basahin po natin. Pakibasa po ng malakas. And you are complete in Him. So isipin po ninyo, we are complete. Ang problema lang, although we are already complete, hindi lang po natin alam kung anong mayroon tayo. That's our problem. Minsan sinasabi natin na, kasi kulang ako ng ganito, kasi kulang ako ng ganyan. Actually, hindi ka kulang. Maring ang iba may kulang-kulang. Pero ang totoo nun, hindi kulang ang isang Kristiyano. It's very clear. Sabi ng Bible, and you are complete in Christ. From letter A up to letter Z, meron po tayo. Narinig po natin na shinare po sa atin. Kaya lang, mga kapatid, bagaman in Christ we are already complete. The problem is, we do not know what we have. Hindi natin alam kung anong meron tayo. Alam po ninyo, sa Amerika, meron pong nangyari ng isang tao na yung lupa niya ay mabato. Di niya matamnan, di niya mapakinabangan. So, ang ginawa po niya ay binenta niya. O di may nakabili. Alam po ninyo, after a few years, yung nakabili
ay naging millionaire and probably naging billionaire. Kasi yung palang kanyang lupa ay meron pong deposit of oil. So the riches were already there. The problem was, hindi niya alam. Meron pong isang babae na dinalaw po nila, I think nila Spurgeon or nabasa ko sa kwento. Isang babae na nakatira siya sa isang barong-barong na bahay. And she was dying. And some of the workers went there at binisita siya. Talagang nakakaawa, miserable ang buhay nung babae. So yung mga workers pumunta sa senior pastor at sinabing, Pastor, may nakita kaming babae doon, kawawa, miserable ang buhay. Walang pagkain, may sakit, nag-iisa lang sa buhay. So out of compassion ng pastor, pumunta siya doon sa bahay. Pagpasok niya, doon sa bahay, pagpasok lang, nakita mayroon naka-frame, kaya lang yung frame niya, dahil matagal na, sa alabok, sa dust. Hindi mo na halos mabasa kung ano nakalagay po doon. So ang ginawa po ng pastor, pagpasok, ay ano yung nasa sa frame, pinunasan. Pagkakita ng pastor na siya ang pastor, sabi niya doon sa mga workers, sino nagsabi sa inyo na mahirap ang babaeng ito? Sabi ng mga workers, sabi niya, mahirap daw siya. Ay, tingnan mo naman, pastor. Tapos nilapitan, kinuha ng pastor yung frame, naka-frame. Tapos sinabi sa kanya, bakit niya naghihirap? Bakit wala kang pamilya? Sabi niya kasi, may inalagaan ako na mayaman na mag-asawa. Walang anak, ako nag-alaga hanggang namatay. So, bago namatay, ito ang binigay sa akin. So, bilang remembrance ko sa kanila, pina-frame ko at nilagay ko dyan. Alam po ninyo, sabi ng pastor, hindi mo ba alam na ang pina-frame mo ang nakalagay is the last will and testament na ikaw ang magmamana ng lahat ng kanilang kayamanan na nasa bangko. She almost died miserably. Walang pagkain, may sakit, di makapagpagamot. Naka-frame lang yung patuloy na siya po ay mayaman. So sa atin bilang Christian, ganun din. Sabi sa Bible, we are complete in Christ. Ang problema, hindi natin alam kung anong mayroon tayo. Kaya sabi ni Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So kaya nung si Christ, bago siya umakyat sa langit, He prayed. Ang sabi niya sa John 14:16-17, I will pray the Father, and He will give you another comforter, the Holy Spirit. Now, ano ang purpose ng Holy Spirit? Bakit binigay sa atin? Basahin po natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Verse 12. Bago yung verse 12, verse 9 muna. Sabi doon sa verse 9, eye has not seen nor ear has heard, neither have entered into the heart of man what God has prepared for those who love Him. So mayroon na nakahanda ang Diyos, hindi pa pinaflash. May hinanda, 1 Corinthians 2:9. May hinanda na ang Diyos para sa iyo at para sa akin na hindi pa sumagi sa isip natin kung gaano karami yung inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Basahin po natin. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. May inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya lang, hindi nga po natin alam kung ano yon. Samantalang from letter A up to letter Z, mayroon pati yung atoms, Xerox, nasa Bible po yan. Atoms, 1 Corinthians 15:52, Xerox, Hebrews chapter 11, verse 29. So lahat po yan nasa Bible. Scientific term, practical term, nasa Bible po yan. So, lahat ng bagay, inihanda ng Lord para sa atin. Kaya lang, hindi natin alam. So, ang purpose kung bakit binigyan tayo ng Holy Spirit, verse 12. Sabi po diyan, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things, pakibasa po, that we might know the things, pakibasa po ng malakas, that we might know the things that have been freely given to us by God. Freely. Hindi po natin binayaran yan. Hindi natin pinagsumikapan. Freely ibinigay sa atin. Kaya lang hindi natin alam. Sino ang magtuturo sa atin? Ang Holy Spirit.
Naintindihan po ba natin? So we need the Holy Spirit. We need to meditate on the Word and ask the Holy Spirit to open our spiritual eyes, spiritual understanding, para maintindihan po natin kung ano ang nakalagay sa salita ng Diyos. So kanya binasa ni Sturgill sa atin, Colossians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that you might know the riches of His glorious inheritance in the saints. Psalms 119 verse 18, open my eyes, O Lord, that I may see the wonderful things in your precious word. So, last verse, basahin po natin, Philemon chapter 1 verse 6. Bakit mahalaga na tayo ay umaten sa church? Aside sa personal devotion natin, pag-study ng Word, bakit mahalaga na tayo po ay merong bonding and sharing, kagaya na ginawa po namin last Friday sa ating pong first Shabbat dito sa church. Basahin po natin Philemon verse 6. Isa lang po ang verse na yan. Basa mga kapatid. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you. Sipin po nyo, which is in you. Yung good things are already in us. Not somewhere out there. Hindi po ito na kay pastor o nasa leaders. It is already in you. Ang sabi po diyan, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ. Kaya mahalaga na tayo po ay umaattend ng ganito, may bonding and fellowship. Alam niyo kung bakit? Meron tayo from letter A to Z. Kaya for example ako, halimbawa alam ko lang A. So kung ano yung alam ko, yun ang pwedeng i-share ko sa inyo. Yung iba ang alam nila, nasa letter B. The blood, the blessing, the birthright. O yun ang alam nila. So may share na makakarinig ako. Yung iba, letters yung alam, covenant. O may mga pastor na, o mga Christian na very deep and understanding sa covenant. O edi matututo tayo. May iba naman na very strong letter R, righteousness. Grabe ang revelation sa righteousness. Ang iba, letter G, grace. Ang iba, gifts of the Spirit. Wala pong isa sa atin na master natin lahat yun. Lahat tayo ay meron na, kaya lang hindi lahat ay alam natin. So, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng understanding. Hindi porke pastor ako lang ang may alam. Hindi po totoo yun. Kayo po ay may alam. I don't want to be conceited na ako lang ang may alam. Lahat po na nandito po ay may alam sa Bible. Meron po kayong something from the Lord. Kaya kinakailangan, binibigyan po namin kayo ng time to share. Kasi ang sabi lang, through the sharing of your faith. So mahalaga yung tayo ay nagkakaroon ng sharing. Kasi wala pong pwedeng mag-monopolize ng lahat ng revelation and truth from the Word of God. Amen po ba? So, sharing, kaya kailangan natin ganito, umattend ng gawain, kailangan natin ng bonding and fellowship, kaya in-encourage ko kayo, umattend po kayo sa ating Shabbat. Twice a month na ang Shabbat po natin, every second Friday and last Friday of the month. So, ang ganda po ng sharing po namin noong pong nakaraang Friday. 6:30 in the evening po dito sa church. So, dahil iyon po nakalagay, through the sharing of your faith, may become effective by the acknowledgement of every good thing that we already have in Christ. Balikan natin Colossians 10 and nice ko pong tawagan si Nanay Norma to pray for our offering. Balikan po natin Colossians chapter 2 verse 10, yung talatang ating binasa. Sabi po doon, for in Him we are, and you are, pakibasa ulit, you are complete. Tingnan po natin, kasi sa New King James, tingnan po natin sa Amplified. Ito po ang nakalagay. Amplified translation. Yun pa rin, anak, pakibalik. Tapos sa Amplified. Basa mga kapatid. And you are in Him made full and having come to the fullness of life. In Christ, you too are filled with the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and reach your full spiritual stature. Biruin po ninyo. The Father, the Son, and the Holy Spirit are already in you. That's why you are complete. From letter A up to letter Z. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Nais ko pong tawagan si Nanay Norma to pray for our tithes and offering.
prayer bless sa salita ng Diyos sa ating pastor. Ngayon naman ay tayo magbibigay ng kasampung bahagi sa ating Panginoon. Bago ako manalangin sa ating tithes and offering, isi-share lang ko po kung paano ang susi para tayo ay sumagana, umunlad sa ating buhay. Tignan natin sa Malakias 3:10, babasahin ko po parang hindi ako magkamali. Ang sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya po rin ang salita ng Diyos, tunay nga po na ang Diyos ang nangako sa atin. Kung tayo ay tapat na magbibigay sa ating Panginoon, bibigyan niya sa atin ng siksik, liglig, umapaw. At hindi lang yung pinansyal ang ibibigay ng Diyos, kundi lahat ng ating pangailangan sa ating buhay. Katawan man, pamilya, bigyan tayo ng blessing ni Lord. So, ako, mayroon lang po akong kunting isi-share sa inyo. Hindi lang po yung kasampung bahagi ang pinagkakaloob ko sa ating Panginoon. Minsan, meron kasi akong malaking grocery. Sabihin ko malaki, ayaw ko sabihin sa maliit. Kasi gusto ko lumaki. Sa pintuan ko lang ng bahay po yon. Basta ako ang unang magbukas ng pintuan ng bahay namin, dinedeklara ko lagi ng provision ng Lord na ibubus ng masaganang biyaya, kalakasan, kalusugan, blessing sa aking tindahan, sa aking pamilya. Yun ang lagi ko dinedeklara. So, nang-reveal sa akin isip na one time na may bumili sa akin, first time. Ang sabi sa akin, ibigay ko ang first fruit. So, yung unang binta ko sa umaga, sa hapon, ibinibigay ko sa aking Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil kahit na compound lang yung aming tindahan, nakikita ko yung flow ng blessing ni Lord sa tindahan ko na malaki. Kaya purihin ang Panginoon, mali lang po yun sa may pintuan lang po ng bahay namin. Pero binigyan ako ni Lord ng talent na binigyan niya ako ng pagkasapit-sapit lang. Pero purihin ang Panginoon, napakabuti niya. So, tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Diyos, na kami po, Diyos, binigyan ng pagkakataon, Lord, na magbigay ng aming tithes and offering sa aming kinita or na pagtrabahuan sa buong isang linggo. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord, dahil hindi ka nagkulang sa amin, hindi ka nagpabayal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagbiyaya mo, sa pagpapala mo, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Sa oras na ito po, Lord, tinutas po namin ang tithes and mission offering, Lord. Iyong basbasan ito, Ama, upang ito'y magamit sa iyong basan. Bawat kamay na magbibigay, Lord, iyong pagpalain na magiging productive pang kanilang hihipuin o anuman gagawin nila, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, yung mga hindi makapagbigay ngayon, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, dalangin po namin, pagkalooban mo sila, Lord, ng higit pa sa nawala sa kanila, na darating ang blessing sa kanila itong buong linggong ito, upang sila din po, O Diyos, makapagbigay sa darating na linggo. Maraming salamat po. Pagpalay mo kanilang mga negosyo, kanilang mga trabaho. Dahil mga nagtatrabaho pa noon, mag-level up ang kanilang mga company at sila din pa uunlad, aasinso ang kanilang sweldo. Salamat po, Panginoon, bawat tanim ng bawat isa, Panginoon, ay iyong i-multiply, Lord. Dahil Ikaw ang aming Diyos na multiplier sa aming mga finances na pangailangan. Salamat po, Ama, sa iyong basbas sa bawat isa, ang mga kamay pagpalain mo, Lord. Ang kanilang katawan, physical, pagpalain mo din sila good health, kalakasan, kalusugan, gumaling anuman kanilang karamdaman, Panginoon, at sila po'y Panginoon sumagana, umunlad, magkaroon ng buhay na masagana. Lord, maraming salamat. Binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. When I think of how you kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need
so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. God, in everything I am thankful. God, in everything I am thankful. Amen, amen, amen. So ilan pong mga announcement po natin, yung Shabbat reading po natin. At ulitin ko po, ang ating pong Shabbat po dito, dati po ay parang last Friday of the month. Nung nag-gather po kami dito, marami pong sabi niya, na-miss namin, parang ang tagal naman kung once lang. So twice na po, ano? Twice a month, second Friday at saka last Friday of the month ng April. Kaya kayo po ay inaanyayahan po namin para tayo po ay magkaroon ng sharing. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, we praise you, Lord. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kung ano ang mayroon po kami. Thank you, Lord, that in Christ we are made complete, O God. We thank you, Lord, for all the blessing, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na sinabi mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin are already complete in Christ, and you gave us the Holy Spirit so that we might know the things that are freely given to us by God. We thank you, Panginoon, dahil sa amin pong pag-attend ng ganitong mga gawain, kami po ay tinuturuan mo. Salamat, Panginoon, dahil you are using, Lord God, every member of the body of Christ to be the channel of revelation, understanding, and knowledge of what we already have in Christ. Panginoon, hinihiling po namin na sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, the Holy Spirit will continue to guide us. The Holy Spirit will teach us all things, and the Holy Spirit will remind us. Panginoon, lagi mo pong ipaalala sa amin ang mga pangako mo, Panginoon. And help us, O God, to develop, Lord God, this consciousness and awareness of your presence, moment by moment, O Lord, that we will always acknowledge you, Lord God, that you are not just with us, but you are also living inside of us. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan na nagbibigay ng buhay at kalakasan po sa amin. Thank you, Lord, for the life-giving power of your word. Thank you for the healing power of your word. And thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord God, sa amin pong mga spiritual family, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo pong palakasin ang aming mga pangangatawan. Lalong-lalo na sa panahong ito, Diyos ng tag-init, Panginoon, dalangin po namin na walang sino man sa amin magiging biktima ng heat stroke, Panginoon. O Diyos, o anumang mga sakit na lumilitaw sa ganitong kapanahunan. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na ang epekto, Panginoon, ng El Nino, Panginoon, sa Pilipinas ay maibsan, Panginoon. We pray that you bless, O Lord, the agricultural industry of this country, Lord God, as well as the fishing industry, Panginoon. O Lord, para ang mga Filipino ay hindi maghihirap, O Diyos. And Lord, we pray for sufficient food, Panginoon, para sa amin. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami pababayaan, Lord, as a church and as a nation. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya. Kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you, Lord. And we bless you. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. You are worthy of our praise. Hallelujah. Nais ko pong itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And right now, I declare the decree of God's word. Yevarikika Adonai viyesmerika. Ya Adonai panaveleka vekoneka. Yisa Adonai panaveleka viyasemlika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says, I receive. Sabi natin lahat, I receive. Sabi natin lahat, Amen. Amen. Sabi po natin lahat, Shalom. Sabi mo sa katabi, i-declare mo sa kanya, Shalom. Wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. You are saved. You are healed. You are delivered. You are blessed. You are healthy. You are strong. You are successful. You are the new creation. You are the righteousness of God. You are the masterpiece of God. You are blessed beyond measure. You are blessed to be a blessing. You are strong. You are powerful. You can lay your hands on the sick, and the sick shall recover. You can do all things through Christ who strengthens you. You can pray and expect to receive God's answer to your prayer. Nothing is impossible with God, and nothing is impossible for you because you believe. You are beautiful and you are handsome. In Jesus' name, amen, 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 amen. Thank you and God bless us all. Magkita-kita po tayo sa darating na Sunday.